ha? Nako, sinasabi ko na sa inyo malinaw na malinaw pa, gaya ng sikat ng araw, kung sino ang fake news sa bansang Pilipinas. Yan ay ang bangag na presidente at ang kanyang tagapagsalita na si Ante Claire. Fake news, fake news, fake news. Alam niyo, nakakainis. Siguro, may mga pagkakataon na nagkakamali sa ating datos. Pero kung nagkamali sa datos, gaya ng sinabi na nahuli si Zaldico sa Prague na wala namang katotohanan, at heto na, ang sarili niyang kalihim ng Department of Justice ay nagsasabing walang pag-arestong nangyari kay Zaldico, siguro, ang pinakamabuting dapat gawin, aminin, nagkamali. At pagbutihin na sa susunod, magkakaroon muna ng fact check bago mag-aanunsyo, lalong-lalo na kung ang presidente mismo mag-aanunsyo. Pero hindi. Sinusubukan pang lusutan. Hindi daw nila sinabing naaresto si Zaldico. Ano ba yung mga nasa Facebook page ng presidente? Malinaw na malinaw nakasabi doon, inaresto, nasa kustudiya. Yung pala, walang mga katotohanan. Alam nyo, tao lang tayo. Miski presidente po pwedeng magkamali. So kapag nagkamali, aminin, humingi ng paumanhin, at pangakuan ng taong bayan na sa susunod, dahil siya ay presidente, talagang paintingin ng fact-checking bago magsasalita ang presidente. Pero kapag ganito, nalulusot pa, nakakabuisit sa taong bayan. So talagang dahil hindi inaamin ang pagkakamali, ang lumalabas, talaga nagpapakalat ng fake news. At imbis na mapatawad, lalo lang nabubuisit ang taong bayan sa ginagawa ng presidente at ng Ante Claire. Sabi nga nila, no? Falsus in uno, falsus in domino. Magsinungaling sa isa, magsinungaling sa lahat. So in fairness, pagdating doon sa kanyang pagiging addictus benedictus, hindi naman niya tinanggi. Ang sabi lang niya, I will not even respond to that. Ha 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 ha. Naalala niyo nung tinanong siya tungkol doon sa pulburonic video? That is not deserving of an answer. Ha 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 ha. So technically, hindi daw siya nagsisinungaling. Pero yun nga po, kapag ikaw ay presidente, may pakialaman taong bayan sa iyong kalusugan, lalong-lalo na sa iyong estado ng pag-iisip. At dahil dyan, kinakailangan ikaw ay maging truthful pa rin, magpakatotoo sa taong bayan. Ngayong ikay nagsinungaling, napatunayan na dahil ang sarili mong kalihim ng Department of Justice na nagsabi na walang pag-aaresto, ayaw mo pa umamin, wala na paniniwalaan sa mga sasabihin ni Presidente. Lalong-lalo na kung darating ang punto na sasabihin niya, hindi ako adik, nagsisinungaling yung ate ko na adik ako. O di ba? Falsis in uno, falsis in domino. Sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. May kasabihan nga ang sinungaling kapatid na magnanakaw, kaya lang ngayon, yung sinungaling ay magnanakaw din. Dahil alam naman natin na gaya ng sinabi ni Zaldico, ang mastermind talaga sa nakawan dyan sa DPWH, sa mga flood control projects, ay ang presidente mismo na nung minsan ay nag-insert ng 100 billion at si Zaldico mismo ang nag-deliver ng 25 billion. Kaya nga atat na atat sila na makuha si Zaldico. Kaya nga ang aking payo kay Zaldico, kumuha ka na ng asylum, Zaldico, nasaan ka man? Dahil papatayin at papatayin ka ng mga gustong magpatahimik sa iyo dahil ikaw ang tatayong testigo sa kanilang korupsyon. Hindi ko maintindihan bakit hindi pa nila matanggap na nasa dugo nila pagnanakaw. Ang Marcos Sr. naman, ang ama niya, talagang kinilala ng Guinness Book of World Record na pinakakorap sa buong daigdig. So what's the big deal? Umamin ka na, lumayas ka na dyan. Bigyan mo naman pagkakataon na makabangon ng taong bayang Pilipino sa kabila ng napakadaming pagsubok. Dinagdagan mo pa ang mga matitinding pagsubok dahil sa mulat mula, wala ka namang magawang solusyon sa bayan. Hay nako, tapos ang iyong kasagutan, gipitin lahat ng mga kritiko mo. Ngayon, ang ginigipit na naman, yung pamilya ni Mike Defensor. I can only feel for Mike Defensor. Pero sana, alam nyo naman, that's an assumed risk. Kita nyo nangyari sa akin. Magdadalawang taon na ako wala sa Pilipinas dahil dinikdik, skinampahan ng mga peking kaso. Ayan, nawala ng hanap buhay na halos 2 taon na. Napakahirap ng buhay, pero paninindigan natin yan. Dahil alam naman natin na there are times na kinakailangan magsakripisyo para sa bayan. Kaya ikaw, Mike Defensor, tanggapin mo yan na talagang pahihirapan ka
at lalaban pa rin despite sa pagpapahirap nila. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Akala niyo po napakadali ng buhay asylum seeker, ha? Pero alam niyo po, inaali ko lang sarili ko kaya biyahe ako ng biyahe. Pero sa totoo lang, matindi po ang paghihirap na pinagdadaanan natin dahil hindi naman tayo sanay sa ganitong buhay. Anyway, ayun, doon sa Committee on Injustice, ang sabi nila, smoking gun daw yung 6.7 billion ni Sara Duterte. Mabuti na lang merong Glenn Chong para linawin. Ano bang smoking gun dyan? Wala kayong gun dyan. Meron kayong smoke, wala kayong gun. 6 billion divided by 20 years. Ilan yan? Napakaliit din na halaga yan dahil 20 years. Bakit ba kasi pinakailaman nyo pa yung mga panahon na hindi naman Vice President si Sara? Ini-impeach nyo bilang Vice President and yet binalikan nyo ang kanyang mga kayamanan ng 20 years. Bukod pa dyan, hindi nyo alam na ang sistema sa AMLAC, add lang sila ng add ng lahat ng transaksyon. Yan ay cumulative total ng lahat ng transaksyon. Hindi yan ibig sabihin cumulative total ng pera na pumasok, pati withdrawal, ina-add. Ganyan talaga yung sistema dyan. O bakit ganyan? Hindi natin alam. Tayo naman hindi ba accountant? Si Atty. Glenn Chong, abogado at accountant, at yan ang sinasabi niya. Yan ay cumulative total. Napakaganda ng analysis ni Glenn Chong. Ha? Teka, i-share ko sa inyo. Ha? Ito, bubuksan ko ang kanyang analysis. Ha? Dahil step by step yan. Pag-usapan na rin natin yan. Ha? Okay, dahil importante naman itong sinasabi nila na smoking gun daw labang kay Sara Duterte. Ito, una-una sabi ni Glenn Chong, 6.77. Una-una, yung sinasabi nila na kapag meron transaction above of 500,000, rini-report. Tapos, kinakailangan, nagiging suspicious yan kung hihingan ka ng kung ano yung transaction at wala kang mapakita. Pero hindi ibig sabihin yun, nakaw na yun, ha? Yun lang yung for reporting purposes. O itong 6.77 billion over 20 years. Kung i-divide mo yun ng 20 years, yan ay 663 transactions, 10.2 million per transaction. Hindi yan malaki. At kung i-divide ng 20 years, 338.5 million per year. Divide sa 261 banking days, 1.29 million a day. Hindi rin ganun kalaki. Pero dapat lang tignan talaga yung period na siya ay Vice President. So 2022 to 2025, 60 million lang po yan. Okay, 15 million per year, 57,816 pesos per day. Diba? So kung ang sinasabi nilang ninakaw ni BP Sara ay 455 million, nasaan yun? Samantalang ang dumaan lang na pera sa kanyang mga transaksyon, sa kanyang bank account ay 60 million lang. Huwag natin kakalimutan yan, importante yan. 455 million daw ang ninakaw and yet ang nahanap lang sa mga bank deposits si Sara Duterte ay 60 million. Diba? Tapos yung SALN daw, bakit daw walang cash? As of yan As of a specific day, kung wala talaga silang cash on hand, walang cash on hand na mangyayari. Kaya mga taong bayan, ang akala ng mga walang ya, ang mga supporters ni Bangag, tayo ay mga ulul gaya nila. Hindi nila alam, nag-iisip tayo at mabuti na lang, mayroong mga gaya ni Glenn Chong na abogado na, accountant pa para ipakita na puro kasinungalingan ang sinasabi nila. In the end, ang magdedesisyon yan ay taong bayan. In the end, hindi kasinungalingan na maging basehan ng taong bayan kung pananiwalaan yung parata na magnanakaw si Inday Sara, kung hindi yung talagang matagal ng pagkakatiwala na ibinigay ng taong bayan kay BP Sara. Kaya nga, bagamat ako, sinasabi ko, siguro may konting dagok yan kay BP Sara, kaunti lang. Hindi bababa ang approval ng mataas dyan at hindi bababa ang kanyang trust rating. Kasi lahat na nga ibinato kay BP Sara at alam naman natin, patuloy pa rin ang pagbato nila hanggang masira nila si Inday Sara na hindi naman mangyayari. Lalong-lalo na habang nakakulong at kinidnap ang ama ni Inday Sara dyan sa The Hague. So mga kaibigan, papasalamat po ako hindi lang sa inyong patuloy na tiwala sa akin, kundi sa inyong patuloy na pagtiwala kay Inday Sara Duterte at sa buong pamilyang Duterte. Gaya po ng kasabihan, wala naman pong forever, may katapusan din sila. Kapit lang, laban lang po tayo.